Assalamualaikum everyone, and I am Aladdin Gamil. The report is challenges and risks of dissent. So number one, repression. In authoritarian states, dissent is often criminalized or suppressed through censorship, imprisonment, or violence. Dissenters risk personal harm or ostracism even in democratic societies. So, number one is repression. Sa mga bansang may authoritariang pamamahala, ang pagtutol ay madalas na itinuturing na krimen o pinipigilan sa pamamagitan ng sensura, pagkakakulong o karahasan. Kahit sa mga demokratikong lipunan, ang mga tumututol ay maaaring maharap sa panganib ng personal na pinsala o pagtatakwil. So, example nito is pagbabawal sa pagtitipon. Maraming mga bansa ang nagbabawal sa mga protesta o pagtitipon ng mga tao na nagpapayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa pamahalaan. So, halimbawa nito is sa China, ang mga protesta ay madalas na pinipigilan ng mga otoridad at ang mga tumututol ay maraming ikulong o maparusahan. Number 2 is polarization. Extreme dissent can lead to divisions and undermine social cohesion. May escalate into conflict if not managed constructively. So, polarization, ang matinding pagtutol ay maaaring magdulot ng pagkakahati at makakaapekto sa pagkakaisa ng lipunan. Maaaring humantong sa kaguluhan kung hindi ito mapapamahalaan ng maayos. Halimbawa nito is pagkalat ng maling impormasyon. Ang pagtutol ay maaaring magamit upang magkalat ng maling impormasyon o propaganda na nagpapadala sa pagkakahati sa lipunan. Halimbawa, ang mga social media platform ay maaaring magamit upang magkalat ng mga peking balita o mga nakakaakit na mensahe na nagpapadala sa pagkakaiba ng pananaw. Number 3 is misuse can be co-opted for personal or political gain, spreading misinformation or destabilizing societies without constructive alternatives. So, maling paggamit or misuse, maaaring gamitin ang pagtutol para sa pansariling pakinabang o pampulitikang layunin na nagkakalat ng maling impormasyon o nagpapagulo sa mga lipunan ng walang makatwirang alternatibo. So, paggamit ng pagtutol upang sirain ang reputasyon ng mga tao. Ang pagtutol ay maaaring magamit upang sirain ang reputasyon ng mga tao o mga organisasyon. So, halimbawa nito is ang mga tao ay maaaring magkalat ng mga maling paratang o mga peking balita upang sirain ang kredibilidad ng isang individual o ng isang organisasyon. Modern example of dissent. So, ito yung isa pang example ng dissent o civil rights movements, advocacy for racial and gender equality of the US, South Africa, and their regions. Environmental activism movement like Fridays for Future or Extinction Rebellion challenges environmental policies. Mga hakbang halimbawa ng pagtuntol. So, mga kilusan, karapatang sibil, pagtaguyod para sa pagkapantay-pantay ng lahi at kasarian ng Estados Unidos, South Africa at iba pang rehiyon. Aktivismo sa kapaligiran, kilusan tulad ng
Fridays of Future o Extension Rebellion na naghamon sa mga patakaran sa kapaligiran. Political opposition. Protest in Hong Kong in 2019. Opposition to authoritarianism in Belarus 2020 or movement in Iran advocating for women's rights. So, mga protesta nung Hong Kong nung 2019 at pagtutol sa authoritarianismo sa Belarus noong 2020 at o mga kilusan sa Iran ng nagtataguyod ng mga karapatang kababaihan. Yun lang po, salamat.